mga kababayan ko, Pastor Apollo Sikibuloy ng Kingdom of Jesus Christ ang nagpauso ng stop, mga kababayan ko, at nagpatigil ng lindol at nagpabagsak sa ABS-CBN. Lumaban daw di umano sa mga CPP-NPA. Most wanted na. Magkano sir? Ang alin? Ang alin? Ang alin? Walang binabayad sa amin dito. May piso. Wala. Bakit? Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito sa aking channel. Kaya panoorin at huwag kalimutan mag-like, comment at sumali sa discussion. Ito, umpisahan na natin ito. Naglabas na ng arrest warrant ang korte sa Davao City laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Yari kayo ngayon. I can't wait na hanapin yung yung salitang stop! In the name of Almighty Father! Diba? Mga ganun, mga kabayan. Praise the Father. Tuloy natin to. Eksklusibong nakita ng News 5 ang pag-iikot ng mga tauhan ng NBI sa compound ng Kingdom of Jesus Christ para hanapin ang pastor. Naku, nagtatago si Kibs! Naku po, nagtatago na. Tuloy. Mula sa Davao City, nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Jenny, anong update dyan sa pagtugis kay Kibuloy? Naku. Cheryl, itinuturing ng pugante ang ngayon tinutugis na religious leader na si Pastor Apollo Kibuloy. Ayan na, di sa atin nang galing yan ha. Itinuturing ng pugante si Pastor Kibuloy. Binigyan ng 10 araw ang NBI at mga pulis para maaresto siya. At kung hindi siya mahuli sa loob ng mga panahong yan, kakailanganin ulit ng korte na maglabas ng panibagong warrant of arrest. Alinsunod na rin yan sa batas. At kanina nga, Cheryl, sinimulan na ng NBI at mga pulis ang paghahanap kay Kibuloy at eksklusibong nakita natin yan. Saan kaya nagtatago ngayon si Kibuloy? May bunker kaya yung Kingdom? Baka may bunker yan ha? O baka andyan lang sa loob ng yan, Kingdom? Ito, grabe, pinasok na ng NBI Naaktuhan ng News 5 ang pagdating at pagpasok ng mga armadong tauhan ng NBI sa Big Dome na isa sa mga compound ng Kingdom of Jesus Christ dito sa Davao City. Naku, ala na. So, ibig sabihin mga kababayan ko, pugante na si Kibuloy. Pag sinabing pugante mga kababayan ko, ang ibig sabihin nito, wanted. Ang ibig sabihin nito mga kababayan ko, si Kibuloy ay wanted na mga kababayan. Sa makatuwid, kriminal. Grabe. Tuloy natin. Bitbit ng NBI ang warrant of arrest na inilabas ng Davao City Regional Trial Court Branch 12 laban kay Pastor Apollo Kibuloy na siyang founder ng Kingdom of Jesus Christ. Naku! So, Pastor Kibuloy, hindi po natin nakita, sir. Nag-exert tayo sa... During the service of search warrant negative sa Pastor Kibuloy, we don't have any information as to his whereabouts as of this time. Yan ang matindi. Alam niyo mga kababayan ko, may hinala ako dyan, mga kapatid. Ang ganito kasi yan hahanapin nila si Pastor Kibuloy doon sa Kingdom. Hahanapin nila si Pastor Kibuloy doon sa... Ito kasi, ito hahanapin nila si Pastor Kibuloy doon sa Glory Mountain. Paano yan mga kababayan? Kung yung search warrant, hanggang doon lang sa vicinity na yon. Paano kung nagtago, for example, si Kibuloy doon sa bahay ni Duterte? Hindi nyo mapupuntahan yon dahil walang kayo search warrant. Ang talino ni Kibs, no? Mga kababayan ko. Ang diskarte ngayon dito, pagalingan ng Intel. Dito to mga kababayan ko Ang diskarte ngayon dito, pagalingan ng Intel to. Pagalingan ng mga nagtatagu-taguan ngayon. Kaya yung reward ni Pastor Kibuloy na 1,000, papatusin na yon, finding Kibuloy. Ay, totoo to mga kababayan ko Yan po ang ngayon.
pag-uusapan, mga kapatid. Yan po ang pag-uusapan ngayon. Kaya ang laban ngayon, mga kababayan ko, is finding Quiboloy. Matindi-tindi to. Kasi maghahanapan po tayo. Pero anyway, I think mga kababayan ko, kayang-kaya ng NBI ito eh. Within 10 days kasi ang ibinibigay. No? Pag after the 10 days, hindi lumitaw, walang Quiboloy na lumitaw, mga kababayan ko walang Quiboloy na lumitaw, mga kapatid, ay masakit po ito, matindi po ito. Maglalabas pa po ang korte ulit ng warrant of arrest. Pwede na siyang makasuhan nito kahit na pwede na siyang kasuhan nito sa mabigat-bigat na kaso, mga kababayan ko. Para hindi siya para maging wanted siya. Mag-aalateves to. Mga kababayan ko. Alam niyo sa totoo lang, mag-aalateves po ito. Kaya abangan niyo po yung mga susunod na ganap ni Pastor Quiboloy. Dahil mabigat yung kanyang tatahakin. Mga kababayan ko. Kumbaga para sa akin, napapansin ko lang po yun. Mabigat-bigat yung kanyang tatahakin dito, mga kapatid. Kasi, imagine ninyo, mahirap-hirap yung mahirap-hirap yung dating niya ngayon. Kaya abangan. Tuloy natin to, mga kababayan ko. Nang ilabas ng korte ang dalawang warrant of arrest. Ang isang warrant of arrest ay para sa kasong child abuse. Dawitin dyan ang 5 pang kasamahan ng pastor. Ay, ang dami pala nila ditong sa warrant. Pansin ko lang, no, puro Canada. Di ba ito yung sinasabi nung testigo na may name na Canada? Mga kababayan ko. Hindi, totoo lang totoo ba itong may apelidong Canada? O Canada? Mga kababayan ko. Apelido Canada eh. Lahat Canada. Huh? 3 sa kanila, hawak na ng NBI. Ang ikalawa naman ay kasong sexual abuse kung saan si Quiboloy ang bukod tanging akusado. Yun. Patay sa warrant of arrest order. March 14 pa dapat ito ipatutupad pero hindi muna ito nilabas. Bunsod ng umani motion for reconsideration na ihahain daw ng mga akusado sa Department of Justice. Oh my God. Oh my gulay. Diyos ko. Paano kaya ito lulusutan ni Pastor Quiboloy ngayon, mga kababayan ko? I can imagine na kaya niyan lusutan to ngayon. No? Kaya niya kayang sabihin na stop, mga kababayan ko. Kaya niya kayang sabihin dito ngayon, at this moment na, oy, stop! Pwede kaya niya sabihin ngayon yan, mga kababayan ko? At this moment. Kasi doon ako nagtataka eh. To be honest, mga kababayan ko kaya kayang sabihin ni Pastor Quiboloy ito ngayon na stop. At totoo yung Canada apelido. Okay. May talaga pala may Canada na apelido. Oh. Ito kasi yung sinasabi nung Ito kasi yung sinasabi nung mga yung witness, yung isang nagrereklamong babae sa Senate na yung isang apelido na Canada daw ang nagbibigay pa sa kanya ng sabon, pampaligo, pajama na Palmolive na gusto daw ni Quiboloy. Ewan ko ba dito ay Pastor Gibbs, mahilig din sa mahaba ang buhok talaga eh. Kasi nabanggit yung apelidong Canada. Pero nang matapos ang buwan ng Marso, wala namang natanggap na resolusyon ng Korte ng Davao mula sa DOJ. Kaya naman iniutos na ng Korte ang agarang pagpapatupad ng arrest warrant lalo't nakitaan ng probable cause ang kaso laban kay Quiboloy. Ayan. Available naman ang 2 kaso. Available yung 2 kaso. Ang 200,000 pesos ang kasong sexual abuse. May bail pala yan. Sexual abuse. At 80,000 pesos naman para sa kasong child abuse. Kung ako kay Pastor Quiboloy, pa-aresto ka na. Di ba? Tapos mag-bail ka na lang. Pero kung ma-pride ka, sige, tago ka lang. Ayon sa korte, dapat personal na pumunta si Pastor Quiboloy at ang iba pang akusado sa Regional Trial Court para magpiyansa. Ayan. At kaninang hapon nga, nagtungo na sa korte ang 3 sa mga akusado sa kasong child abuse. Nagpiyansa sila ng tigwa 80,000 piso. Hawak na rin ng Davao City Police ang kopya ng warrant of arrest order ng korte. Naghahanda na sila para maisil dito sa mga nakalistang address ng pastor. May itiniyak naman ng Davao City Police oras na madakip nila si Quiboloy. Wala kaming pinipilihan, ma'am, ba kung prominente ba na siyang tao or ordinary. And sa amin lang, ma'am, whatever the orders, instruction from the higher office, we will follow, ma'am. At saka pag, just in case, ma-alis namin si Pastor Quiboloy, no special treatment yan, ma'am, no?
just in Ay, dapat lang no special treatment niya. Pag in-special treatment yun sa Davao, yari kayo. case ma-arrest siya. Meron kaming custodial facility dito sa headquarters. Meron din kami sa station kung saan siya ma-arrest. Naka-standby din ang Davao City Police sakaling kailangang alalayan ang Senate Sergeant at Arms sa pagsilbi ng hiwalay na arrest order para kay Kibuloy. Tama yan. Ayon kay Senator Risa Ontiveros na siyang nangunguna sa pag-iimbestiga ng Senado sa mga pang-aabuso mo ni Kibuloy bilang na ang masayang araw ng pastor. Ayun, binantahan pa siya. Ngayong halos lahat ng ahensya sa bansa gumagalaw na para mapanagot siya. Ayan, mga kababayan ko, no? Lahat ng ahensya sa bansa natin gumagalaw na para mapanagot si Kibuloy. Mga kababayan ko, sabi ko nga po sa inyo alam mo, hindi tutuldukan ng Senado to, hindi papatulan ng o kahit ng Kamara to, kung hindi malakas yung ebidensya kay Kibuloy. Can you imagine the story behind doon sa babaeng witness, doon sa babaeng na nag-aakusa kay Kibuloy, mga kababayan ko. Biruin nyo, ito pala storya. Ito pala storya. Ito inisplok lang sa akin to. Tandaan nyo to, nakapagkaso yung babae, naiagat doon sa korte, sa piskal. So, ibig sabihin nito mga kababayan ko, positive yung specimen na nakuha doon. Sabi pa nga sa akin ikaw ba naman, sabi nga nung abogadong kausap ko, kung nakapanik sa piskal yan, ibig sabihin nakapagpa-medical yung babae. So, nakapagpa-medical yung babae, supposed to be, kaya umangat sa piskal, nag-positive. Nag-positive at meron siyang tinatawag na laceration. Mga kababayan ko. Mga kapatid, to. Kung may laceration, ibig sabihin, may gumalaw. Mga kababayan ko. At ang tinuturo ng babae ay si Kibuloy. Kasi mga kababayan, ang pampagitan ng laceration niya kasi is 3 days So sa 3 days, nakaalis siya, nakataka siya doon, at nakaalis siya sa makatuwid mga kababayan ko. Sa kwento ng babae, kung paniniwalaan natin yung bintang kay Kibuloy, medyo yung pagkatotoo. Medyo yung pagkatotoo mga kababayan ko. Kasi may laceration. Merong tinatawag na medical legal. So sa medical legal, nakita doon mga kababayan ko na merong gumalaw. Ang problema nito mga kababayan, pagdating doon sa piskal, hindi tinuloy, dinismiss agad. Kasi ang mayor that time, syempre kumpare, Paring Duterte. So kung Paring Duterte, tutuluyan mo si Kibuloy, kakasuhan mo yung si Kibuloy, pwede ka nang magpaalam bukas. Ganun ang batas doon mga kababayan ko. Ganun ang batas doon. Kaya medyo titi ko mang iyong buntot doon pag ganun ang nangyayari mga kababayan ko. Pero mga kababayan ko, ito naman na nakuha kong splok doon sa DOJ. Nakitaan nila etong Hall of Justice ng Davao na may problema. May problema. Malakas yung kaso ng babae. Sabi nung kaibigan ko taga sa DOJ, malakas yung laban ng babae. Inurong lang talaga kasi natakot di umano daw kay Digong. 'Di ba? Mga kababayan ko, natakot daw di umano kay Digong kasi takot din magulpi kaibigan Baka mamaya todasin ni Digong 'yan, 'di ba? Mga kababayan ko. Diba? Totoo lang, baka todasin ni Digong yan. Yun ang iniisip nila. Yun ang kinakatakot nila, mga kababayan ko. Yun ang kinakatakot nila. So ngayon, ang nangyari, syempre, sa ayaw ma-skandalo to si Kibuloy dahil religious leader, kahit di umano'y gumawa siya ng karumal-dumal na paglabag ng panunundot ng bata, mga kababayan ko, ang ending sa kanya, diba? Ngayon pa lang na-dismiss. Ngayon, nanahimik itong babae for the past few years. At ang nakakagulat dito, habang tahimik lahat mga kababayan ko, patuloy pong may nangyayaring hindi maganda dun sa loob. Mga kababayan, patuloy. May nangyayaring hindi maganda. More than hindi lang naman daw siya, mga kababayan ko. Kasi sabi nga nila, yung pastoral, hindi nga daw totoo, sabi nga ni Dan, di ba? Pero pinatunayan naman ng mga meron talagang pastoral. Di ba? Ganong katindi. At minsan na rin nasabi ni Kibuloy na hinabol din siya ng mga babae. Dahil mayaman daw siya.
Yan yung mga eksenang nangyayari doon. Ngayon, mga kababayan ko, kung babalikan natin, pagtutugma-tugmain natin lahat yan, ang nalaman ko sa Pasig naman, ay mas malaki daw ang laban neto ng nag-aakusa kesa kay Kibuloy. Ang pinangahawakan nila ngayon, mga kababayan ko, which is inyong medico-legal. Mga kababayan ko, the medico-legal ang pinangahawakan nila na malakas na lalaban kay malakas na panglaban kay Kibuloy. Yun ang pinakamatindi dito. Ginalaw mo yung babae, kung ginalaw mo yung babae, tapos mga kababayan ko, meron kang lacerations, wala kang kawala doon. Mga kababayan ko, kahit tumagal pa yan, wala kang kawala doon. Mga kababayan ko. Dahil medico-legal ang magsasabi, hindi pa pwedeng magsinungaling ang medico-legal, mga kababayan ko. Yan ang lagi nyo tatandaan. Kahit magsampa kayo ng kaso, meron nangyari suntukan or whatsoever gulo, magpapamedical ka eh. Siya, mga kababayan ko, nakapagsampa ng kaso because nagpa-medical. At sa medical niya, napatunayan na merong laceration. Hindi ko lang alam, di naman naikwento sa akin kung meron ba nakitang specimen ni Kibuloy doon. Baka mamaya may pakpak. Hindi ba, mga kababayan? Ayan, thank you very much, Tita Ami Campbell. Ewan ko, kung may naikwento, di naman naikwento sa akin nung nag-splok sa akin yan, na kung may specimen na nakuha kay Kibuloy. Sabi ko nga, biro ko nga, baka ako may makikita kayo doon. O meron kayo mabasa na may na-identify nung doktor na may pakpak yung mga sperm cell ni Kibuloy. Kababayan, baka ako meron. Baka may pakpak pa, mga kababayan ko, mga kirubin. Di ba? Kaya malakas. Alam mo dapat, kaya ngayon malakas ang kutob ko at opinion ko na hindi umaaten si Kibuloy dito sa pagdinig sa Senado dahil meron siyang tinatago, mga kababayan ko. Tama. Natawa si Tita Ami. Baka ako may pakpak lang yung kirubin niya. Kasi sa totoo lang, yung lumaban sa kanya na nagsampa ng sexually abuse kay Kibuloy, kung mababanggit, that is not a joke eh. Hindi ko siya matatawag na joke, mga kababayan ko. Yung ginawa sa kanya na yun ay hindi biro, mga kababayan ko. Hindi biro yun, mga kababayan. Hindi po biro yun, mga kapatid. Biruin mo, yung magkwento ka in public kung ano yung nangyari sa'yo at ano yung pinaranas sa'yo, mga kababayan ko, that's very horrible. No? That's very horrible na nakakatakot, na nakakasakit ng damdamin. Kasi yung kwento sa kanya na mamasahihin mo lang si Kibuloy, the story is very may continuity, nagko-continue yung istorya. So malalaman mo talaga na hindi gumagawa ng story yung babae. Ako yun ang opinion ko na hindi nagsisinungaling itong babae. Kasi imagine niyo, hihilutin si Kibuloy, tapos bandang madaling araw daw. Kasi kahit yung pagkaskas sa kanya, kinaskas pa daw ni Kibuloy eh. Sabi kinaskas pa daw ni Kibuloy eh. Nung kinaskas daw ni Kibuloy, nung nag-init na daw to, sabi doon kwento kwento ng babae, humakbang na daw sa ibabaw, kinaskas daw ni Kibuloy, nung nag-init daw, saka daw pinasok. Yun yung hardest part na umiyak yung babae. Mga kababayan ko, hindi ako na-focus dun sa pag-iyak. Ang tinignan ko kung totoo ba yung sinasabi nito. Para sa akin, ang opinion ko bilang isang may 99% na ako nakikita na totoo, mga kababayan ko, because of the medical. Mga kababayan, yung medical legal ang pinagbasihan, kaya nag 99% ako. Yung 1% na hindi ko pa nakikita, mga kababayan ko, mga kapatid, yung sinasabi niya na yung about dun sa shampoo. Opo, yung about dun sa shampoo at kung meron ba talagang nakitang mga kirubin na inilabas si Kibuloy. Hindi, totoo lang sa totoo lang, mga kababayan ko, mga kapatid. Hindi, kasi gusto ko malaman eh, if nagpa-medical ka,
Yung medical legal ka, supposed to be, kung natapos man kayo kung totoo ni Kibuloy na magtabi, mga kababayan ko, number 1, may mga kirubin na ilalabas si Kibuloy. Di ba? Mga kababayan ko, hindi totoo lang ako mga kababayan ko Gusto lang natin maliwanagan ng lahat. Kasi kung talagang, yun ang gusto kong malaman sa medical legal kung meron talagang mga kirubin, may mga anghel ba talaga o may mga nilabas bang pastoral si Kibuloy? Kasi baka mamaya mga kababayan ko, walang mga kirubin yun, walang mga pastoral na nilabas yun, ay mahirap. Diba? Mga kababayan ko. Kasi gusto kong malaman kung hindi makaka-degrade dun sa yung nakita ng DOJ na malakas na panglabang kay Kibuloy. I think yung yung mga kirubin mga kababayan ko. Kasi nung nilabas ni Kibuloy yung mga pastoral niya, tinubuan ng pakpak mga kababayan ko na nagunahan sa pintuan. Ganun na ganun mga kababayan ko. O, di ba? Totoo, di ba mga kababayan natin na sinasabi natin. Kasi yan yung pinaghihinalaan ko pa. Kasi kung may lacerations lang, it's either iba yung gumalaw. Mga kababayan ko, iba yung gumalaw. Para lang masabi may laceration ka. Or mga kababayan ko, or mga kababayan, tingin ko baka kung may nakuha doon na mga kirubin ni Kibuloy, mga kababayan ko, magpapatunay na sa DNA niya yon. Yun din ang isa sa pinakamalakas nun, mga kababayan ko. Diba? Yun din ang isa sa pinakamalakas nun. Hindi totoo sinasabi ko yun din ang isa sa pinakamalakas na pang-ebidensya kanya. Mga kababayan ko. Ma'am Lea naman hindi pwede maging AI ang mga kirubin ni Kibuloy. Wala namang AI na nilalabas. Lahat na ba AI? Kasi kung yung kirubin na nilabas ni Kibuloy at magtutugma yun doon sa kanyang ay positive mga kababayan ko pag nagtugma yun. Pak. Oblo siya doon mga kababayan ko. Hindi, literally. Alam mo sa totoo lang sa pantansya ko talaga dito, hindi maglalakas ng loob si Risa Hontiveros kung wala talagang malakas na panlaban dyan. Dito to mga kababayan ko, hindi maglalakas ng loob to si Risa Hontiveros na patulan tong mga to, mga kababayan ko, kung walang hawak na malakas na ebidensya yan. Kasi mga kababayan ko, kung si Jaren Celario kahit anong tanggi ng SBMA na nagkakasal si Jaren sa bata at matanda, natutuklasan, ito pa kaya mga kababayan ko, matindi to. Mauungkat siguro ang maraming kasalanan. Yeah, correct. I agree with that. Yes, spontaneous she is let the story of what Kibuloy did to her habang umiiyak na nagkikwento, kaya I know she's telling the truth and not lies. Sabi ni Tita Amy Campbell, exactly. 'Di ba? Kaya nga ako sabi ko nga, mga kababayan ko, ako kasi mahilig ako tumingin ko yung storyline Kahit magsalamin ka pa, tapos sali-saliwa ang sali-saliwa ang kinikwento mo, at hindi mo alam ang sasabihin mo, hindi pagkakasunod-sunod. Doon mga kababayan ko, habang nagsasalaysay siya, kinikwento niya yung step by step na nangyaring pangyuyurak sa kanya na ginawa ka di umano nitong Kibuloy. Di ba mga kababayan ko? Kasi kung ganun yung storyline niya, ganun tatakbo yung story, continuous talagang makikita mo. Even nung sinasabi niya na kinaskas tas pinasok yung pinasok yung lungga ni Kibuloy, mga kababayan ko, abay hindi niya na alam daw, yung umiyak na lang daw siya. Ang sakit kaya nun mga kababayan ko. Hindi, bilang isang babae, mga kababayan ko. Because I respect, nire-respeto natin yung mga babae, mga kababayan ko Because yung pag-alam, ito totoo from heart to heart tayo, no? May asawa kayo, may asawa rin ako Diba? Nire-respeto natin yung pagiging, sabi natin banal, pagdating sa relationship na buhay, lalong-lalo na sa pagiging mag-asawa. Pero kung hindi mo naman asawa, tatabi sa'yo. At para lang sabihin na, para makarating ka ng langit, mga kababayan. Literally. Para lang sundin yung kalooban ng Diyos.
ay hindi po maganda yon. Kung totoo man ito kung totoo man ito. Kasi wala naman nasasabi sa Biblia na makipagtalik ka sa pastor para lamang makatagos ka ng langit. Kaya nagtataka ako sabi ni Kiboloy nakarating na daw siya sa langit many times. Napaisip tuloy ako, baka ito yung langit na sinasabi ni Kiboloy. Di ba? Mga kababayan ko, baka kako, ito yung sinasabing langit ni Kiboloy, mga kababayan ko. Yung pagtagos ng langit na sinasabi niya. Mga kapatid. 'Di ba? Literally, baka we don't know, baka alam natin may anak pa 'yan. 'Di ba malalaman natin 'yan? Hindi literally di tami, 'di ba? 'Di ba? Kasi sabi kasi nila para sundin mo yung kalooban ng ama. Hilutin mo si Kiboloy. Ang dahilan lang hilutin. Ito naman biktima, syempre, wala siyang magawa, nasa pastoral siya, taga-hilot niya 'yon. Kaso nga lang, ibang klaseng hilot naman yung ginawa ni Kiboloy. Mga kababayan ko, yun ang kwento nung nag-aakusa, Ibang klaseng hilot naman daw. 'Di ba? Kasi ang dating nun, kapag sumunod ka kay Kiboloy, pagsunod din daw sa ama, mga kababayan ko. Yan ang masamang presumption Kaya kayo gumising kayo sa katotohanan na ang tao hindi nagiging Diyos. Mga kababayan ko. Si Kristo lang ang nagkatawang tao pero Diyos. Tandaan nyo yan. Natandaan nyo to palagi mga kababayan ko. Uulitin ko. Hindi nyo pwedeng sambahin ang tao na ginawang Diyos. Mga kababayan ko. Pero merong Kristo na nagkatawang tao pero Diyos. Sino dapat ang sambahin nyo? Mga kababayan ko. Ang Diyos, si Kristo. Ang Diyos na si Kristo ang Ama ay ang Ama. 'Di ba? Ang Diyos na si Kristo na ang Ama ay ang Diyos Ama. Mga kababayan ko, hindi si Kiboloy na nagpanggap na Kristo na ang Ama daw niya ay Ama. Never mangyayari na mag-ship ang pangalan sa Biblia na Jesus bilang Kiboloy. Lagi niyong tatandaan to mga kababayan ko. This is very exciting part. No? Lagi niyong titignan sa Biblia lahat, mga kababayan ko. Kasi ang nasusulat sa Biblia, mga kababayan ko, kung hindi po ako magkakamali, mga kababayan ko, kayo ay mag-abuloy. Mga kababayan, literally, kayo ay mag-abuloy ng 10% ng inyong kinikita. Mga kababayan ko, walang sinabi doon na kayo ay magkibuloy. Mga kababayan, ano ba? Gumising kayo! Diba? Wala namang sinabi sa Biblia magkibuloy kayo. Baka mamaya napaltan yung Biblia at nabasa nyo magkibuloy kayo. Kaya dapat mga kababayan ko, tayo po na nandito, mga kababayan, sa mundong ito, ito ay tatandaan ninyo. Tatandaan nyo po ito mga kababayan ha. Ang buhay natin sa mundo ay hiram lamang. Mga kababayan ko, ay hiram lamang. Ito ay pinahiram lang sa atin at binigyang buhay ng ating Ama, mga kababayan ko, upang ang lahat ng taong sumampalataya sa Kanya ay maituwid. Tandaan ninyo, ang nagtubos ng ating buhay, ang nagtubos ng ating kasalanan, si Kristo. Mga kababayan ko, si Kristo lamang ang nagtubos ng ating kasalanan. Mga kapatid, at wala pong tinubos si Kiboloy. Kaya kung aariin niya po ang ating kaluluwa, hindi po siya si Kristo. Mga kababayan ko, hindi niyo po pwedeng siya, dahil mga kababayan ko, no, natapos na nga po yung Semana Santa, wala pong Kiboloy na nagpapako sa krus. Diba? Kaya kailangan nyo pong gumising, kailangan nyo pong mamulat, kailangan nyo pong mag-isip-isip. Kaya sa lahat po ng mga taga-suporta ni Pastor Kiboloy, hindi po namin kayo sinisiraan, bagkus pinasabi lang po namin ang totoo na ayon na nasa Biblia. Ang Biblia na pinangahawakan ng lahat ng relihiyon at hindi lang ng mga kababayan ng mga taga-suporta ni Kiboloy.
Anyway, hindi po masamang humawak ng Bible. Kung kayo po'y magmimilay-milay, kayo po'y titingin sa Biblia, maghanap po kayo ng mga tekstong meron pong pangalang Kibuloy, ay maliwanag ko pong sasabihin na kayo ay mag-abuloy, hindi po magkibuloy.